Yung lolo ko po was former vice mayor ng Iloilo City. So, yung mga pari po na na-assign talaga sa church ng La Paz is very close po talaga doon sa grandparents ko po. Tapos every occasion sa bahay, andun talaga sila. Tapos yung papa ko naman, dati pong nagsiserve din sa Kristan simula pagkabata niya po. Naalala ko po tuwing Holy Week, meron po kaming sinusundan talaga na ribulto, which is yung Dolorosa. Imahe po yun ni Maria na nakaitim na dress na parang may crown po. So buong angkan talaga namin andyan. Tapos habang nagpo-posesyon po, dun po nagro-rosaryo po kami. Yung rosary kasi po, meron siyang cross. So pag mag-pray ka po niyan, magsisimula ka po dyan sa cross. Yung pinipray po dyan is I believe in God. And then meron po siyang isang malaking bead, which is Our Father naman dyan. Tapos merong 3 beads na magkadikit, yan yung Hail Mary. Tapos merong another na bead na separate po, Glory be po yan. And then meron pong 5 mysteries, depende po sa araw. Tapos Our Father ulit. Tapos meron 10 beads, yan po yung Hail Mary ulit. And then Glory be. And then, kasi meron pa after ng Glory be, Oh my Jesus, may nire-recite po na ganon. And then, balik ka sa second na naman na misteryo niya. Hanggang matapos mo po yung 5 misteryo. Tapos nagre-recite po ng Hail Holy Queen. Dito po pala sa La Paz Church ng Iloilo City, yung Nuestra Señora de La Paz. Dito po kami dati nagsisimba ng buong pamilya ko. Dito din po kami very active, yung family. So lahat ng activity po ng church, dito po kami nagpa-participate. Yung husband ko po, yung family, very active din po sa church. Talaga yung father po niya nagsiserve, yung mother niya din. Palagi ko pong sinasabi sa kanya, sabi ko, bakit yung mga pare, pwede naman silang magsalita dyan kung ano lang yung sa Biblia. Ganun po. Sabi ko, ayaw ko yung hahaluan ng politika. Siguro because of the political influence ng family ko. Kung ano sana yung gospel, doon lang mag-ikot. Ginawa ko na lang pong prinsipyo sa sarili ko na yung prinsipyo ko na lang, magdasal na ako ng diretsyo, sabi ko. Importante nagdadasal ako ng diretsyo sa kanya at saka importante wala po akong naapakang tao, mga ganun na lang yung prinsipyo ko. Yung kaibigan ko po, manager po siya namin sa isang real estate. And then, eventually, naging close po kami. So, hanggang yung relationship po, yung friendship, na-build po hanggang parang magkapatid na talaga kami, ganun. One time, bumalik po kami ng bahay ni Sis Loida, na pagkataon po, meron pong doktrina doon. So, about to start yung doktrina, at saka yung lesson talaga is tungkol sa tunay na Diyos. Sinabihan niya po ako kasi may binalikan kami doon. Sabi niya, mabilis lang yan, makinig ka muna dyan, ganun. So habang nag-aantay ako sa kanya, nakinig po ako. So doon nagulat ako sa mga napakinggan ko. Bilang isang diakonesa po sa aming lokal at ang aking pong asawa ay isang pangulong diakono din po, even how busy we are in our business, our main priority is mag-conduct po ng gawain sa aming bahay. Si Jessica Albuena ay isa sa aking mga matalik na kaibigan. I was amazed na nagustuhan niya yung Bible study and then she told me that she will continue listening. Tapos pag uwi ko sa bahay, hinanap ko talaga sa Google yung mga verses na yon na diniscuss po sa doktrina. Ikinwento ko po sa husband ko pagdating ng bahay kasi mahilig po siya magbasa ng Biblia at saka very active talaga sila sa Catholic. Sabi ko, Dad, alam mo na nakinig ako ng Bible study kanina, natsyempuhan lang, parang ganun. Sabi ko, pero parang hindi siya makuha sa isip ko na isa lang talaga ang Diyos. Sabi ko, tingnan mo, ito, sinearch ko lahat ng lessons po doon. Na-curious din po siya
sa mga nabasa niya. Sabi ko, alam mo, meron pa daw next. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, sige nga, pakinggan ko din. Then she invited also her husband to join in sa Bible study. Aktibo po sa pagsamba, never sila pong nag-absent mula nung nagdoktrina. Nung natapos namin yung buong doktrina at namulat kami sa katotohanan talaga. Hanggang sa nabuo talaga yung faith namin na alam namin, ito na na tinawag kami dito sa Iglesia ni Cristo. So, sa awa ng Diyos po, nabautismuhan po kami. After 5 days, naihandog po namin yung mga bata. And then, yung panganay po namin, ano na po siya ngayon, mga awit sa PNK. Proud na proud po kami na Iglesia ni Cristo kami. Hindi ko po nakikita yung sarili namin na kung meron mang mag-uusig na sasabihin po na pansamantala lang to, or kung makakaranas po kami ng mga matitinding pagsubok, aalis din kami. Ganun po. Hindi po kasi dito sa iglesia, iba po mas lalo kang pinapatatag kahit anumang pagsubok po yung makakaharap mo. Andyan siya palagi sa'yo At saka subok na po talaga na hindi niya kami pinapabayaan. Kaya kami, Iglesia ni Cristo talaga kami hanggang kamatayan. Ang sarap po sa feeling na ikaw ay kumakausap sa kay Ama, sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo, na mula po talaga sa iyong puso sa pamamagitan po ng panalangin. Hindi pala yun yung dating rosaryo na minimemorize mo, ganun. Hindi pala ganun po. Ako po si kapatid na Jessica Polet Halbuena. Dati pong Katoliko, ngayon po ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Isa pong diakonesa sa lokal ng Hibawan, distrito ng Iloilo South. At ako po ay nangangako pong habang buhay, anuman ang mangyari ay magpapasalamat po sa Diyos.